Sa pagitan ng mga salitang di mabigkas at titig na may tinatagong lihim, unti-unting namumulaklak ang damdaming pilit ikinubli ng panahon. Isang pag-ibig na parang dapit hapong dumarampi, tahimik, ngunit may init na hindi pwedeng magkunwari. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Madilim pa lang, pinapaspas na ako ng malamig na simoy ng hangin. Patungo sa lugar kung saan mababalikan ko ang isang araw sa buhay ko na di ko makakalimutan. Habang nakasakay kami sa jeep, kasama ang mga estudyanteng makikipamuhay, nasasabik lang talaga ako habang inaalala ang nakaraang minsang dumaan sa buhay ko. Bata pa lang ako noon. Siguro mga 9 na taong gulang. Sumama ako noon kay Papa kasi susunduin nila si Tito kasi ayaw nang umuwi. At ang dahilan, may nakilala siya sa lugar na yun. Isang magandang babae na binihag ang puso ni Tito. Ang sabi nila Papa dati, ginayuma daw si Tito. Pero sa palagay ko naman, hindi naman sila ginayuma. Kasi maganda talaga yung babae na yun. Tapos ayun, napangasawa siya ni Tito. At sa ibang bansa na sila nakatira ngayon. Kaya si Papa, todo paalala. Baka daw di na ako umuwi. Ganun kasi yung nangyari kay Tito dati. Ayaw nang umuwi. Pero uuwi pa din naman ako. At saka, may gusto ulit akong makita. Sana naman naalala pa niya ako. Sino kasama mo? Si Papa. Andun sila sa bahay na yun. Ayaw kasing umuwi ng tito ko. Bakit ka umalis dun? Kasi nakakainip. Gusto ko munang mamasyal. Tara, sumama ka sa akin. Pupunta ako sa bukid. Andun si tatay. Nagpapakawit ng niyog. At ayun, walang pag-aalinlangan na sumama ako sa batang yun. Nagpunta kami sa gilid ng bundok kung saan pagdating namin, uminom kami ng sabaw ng buko tapos kumain kami ng nilagang saging. At hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Nagtungo din kami sa sapa at nanghuli kami ng maliliit na isda, hipon at talangka. Isang masayang araw na hindi ko makakalimutan. Santino ang pangalan ng batang yun. Naaalala pa kaya niya ako? Kaya lang, bitin ang araw na yun. Sinundo kasi ako, kaya yun. Walang masyadong oras. Sa saglit na panahon, naramdaman ko yung saya na baon ko hanggang ngayon. At gusto ko ulit maranasan yun. Sana, naaalala pa niya ako. Pero kung hindi na, okay lang naman. Kasi ako ang magpapaalala sa kanya ng lahat. Kaya ito, 9 AM nang makarating kami sa bayan kung saan
magkakahiwalay na kami ng mga kasama ko. Unti-unti kaming nababawasan sa jeep hanggang sa eto, nang makarating kami sa isang lugar na lubak-lubak ang daan tapos medyo maputik, inababa na ako. Pagkababa ko, eto, may nag-aabang na sa akin. Nakilala ko na kagad sila. Kasi may picture naman akong ng mag-asawang pakikisamahan ko ng halos 2 linggo. Ikaw ba si Kian? Opo. Ako nga po. O siya, tara na. Para makakain na tayo ng umagahan. Pero teka, mga gamit mo ba lahat yan? Opo. Meron kasi akong dala na 2 malaking maleta. Tapos naka-backpack pa ako. Iho, para ka namang mag-a-abroad. O siya, tara na. Wika nung lalaki. At eto, binuhat ko na sa balikat ko ang isang maleta. At yung isa, tinulungan na ako ng lalaki sa pagbubuhat. Naalala ko siya. Ang tatay ni Santino. Pero mukhang di nila ako nakilala. Pero kung sa bagay, maliit pa ako nun. At yung nanay niya, parang di natanda, maganda pa din. Naglalakad kami sa makitid na daan, malubak at maputik, hanggang sa makarating kami sa isang bahay sa gilid ng palayan. Iho, pasensya ka na ha. Simple lang yung bahay namin, maliit lang. Okay lang po. Wika ako naman. O siya, pasok ka na, iho. Huwag ka nang mahiya. Pagkahakbang ko sa loob ng bahay nila, napalingon ako kaagad sa sala, kung saan may nakita akong nakahiga sa isang mahabang upuan, nayari sa kahoy. Napangiti ako sa nakita ko. Kasi naman, siya na yun. Ang batang kalaro ko nun. Ang laki na niya. Nakahiga siya sa upuan, tulog na tulog. Tapos nakapasok yung kamay sa loob ng short. Grabe naman. Iho, pasensya ka na. Hindi ko alam kung bakit puyat ang anak ko. Pero huwag ka mag-alala. Magigising na yan mamaya. Alam mo ba, excited siya na makilala ka. Sige po. Wika ako, tapos ito, inihatid nila ako sa isang silid at aba, napakalinis, halatang pinaghandaan. Iho, may iwan ka na muna namin. Ayusin mo na muna yung mga gamit mo at magpahinga ka muna at maghahanda lang kami ng pagkain. Sige po, salamat po. Kaya ito, binuksan ko na yung mga maleta ko. Tapos, nilagay ko muna sa kama yung mga dala ko. Pinag-iwa-hiwalay ko. Magkakahalo kasi sa maleta eh. At sa paglipas ng ilang saglit, tinawag na ako ng tatay ni Santino. Iho, tara na, para makapag-umagahan na tayo. At saka gising na ang anak ko. Kaya naman, sumabay na ako patungo sa kusina at eto, nakita ko kaagad siya. Naghihikab habang nakatingin sa akin. Tapos halatang bagong gising, may muta pa eh. At yung buhok niya, sobrang gulo. Tapos nakatingin lang siya habang papalapit ako. At eto, nung makaupo na ako,
Nakatitig na siya sa akin. Parang nakita na kita. Talaga ba? Saan? Wika ko naman. Ewan ko. Basta parang nakita na kita. Mamaya yung napag-usapan yan. Kumain na muna kayo. Wika ng papa ni Santino. Kaya ito, habang kumakain, kinakausap ako ng papa ni Santino. At aba, si Santino, kanina pa nakatitig sa akin. Iniisip niya siguro kung saan niya ako nakita. Nang hindi niya alam, ako yung batang kasama niya dati. Pero hindi ko muna sasabihin ang nakaraan. Hahayaan ko lang muna na isipin niya yun. Pero kapag stress na siya, sasabihin ko na. Iho, may GF ka na ba? Wala pa po, tito. Bakit naman, iho? Kasi po nung bata pa po ako, may nakilala po ako. At siya po yung gusto ko. May iba na yon. Wika ni Santino. Lo, may iba agad? Ako si Kian. Ako naman si Santino. May GF ka na, Santino? Wala pa. Bakit wala? Kasi itong anak ko, iho. Ewan ko ba? Pero iba ata ang gusto. Sayang ang titi. Malaki pa naman. Papa, busy lang ako. Huwag kang mag-alala at banda-banda dyan mag-uuwi ako. Kahit biyuda. Wika ni Santino. Natatawa tuloy ako. Parang gusto ko nang magpakilala pero wag muna. Gusto kong maalala niya ako na hindi ko sinasabi ang nakaraan namin. Ayan, sana nagustuhan nyo yung unang 2 episode. At dahil birthday ko mamaya, July 14, ilang oras na lang. Anong gift mo sa akin? Natanggap po ako ng GCash. Salamat. Ito po yung GCash number ko. Ayan po sa baba. Thank you sa lahat ng magbibigay ng gift. Maraming salamat. Hintayin ko po Huwag niyo akong biguin. Pasayahin niyo ako ngayong kaarawan ko. Thank you po. Mwah! I love you.